binibenta niya yung isa. Ito yung sa atin. Yan, pinano ko pa yan. Ito boss, mo binibenta yan. Hindi. Nulugan ko pa yan. Ito yung ginagamit niya. Ba't pala binibenta pala yan boss? Ayan. Magkano ako? Mag-upgrade ako. Mag-upgrade ka. Pwede ba ito, no? Kayo ba? Sariyo o mga ito. May gas ba yan, boss? Okay na, i-start natin. Ayan mga ito, no? Sariwa. 2019 model. 2019 na? 19. December. So yun na nga mga tol, nakahanap tayo ng Honda Click version 2 mga tol, 2022 year model. Nakita na sa market mga tol, malapit lang naman sa Marikina. Ito dalawang isip na puntahan mga tol. Kulay nito mga tol is red black at yun talaga yung gusto talaga namin ng partner ko. Pinuntahan natin mga tol, chinik natin yung chassis number, engine number, okay naman, legit. So mga tol, chinik ko yung miss drive natin, talagang napa-inlove ako mga tol kasi sobrang ganda nung kanyang Honda Click mga tol. Ang odo nito mga tol, hindi ako nagkakamali, 9,000 plus. Okay, 9,000 plus yun mga tol. Chinik ko mga tol yung owner kasi ano siya mga tol buy and sell. So chinik ko yung mga papel mga tol. So dun lang talaga medyo tagilid tayo dun mga tol kasi nung chinik ko mga tol, Xerox lang yung dalawang Xerox ng valid ID mga tol, tsaka yung pirma niya mga tol is Xerox. So nagdalawang isip ako, ang kailangan ko kasi talaga yung original na pirma ng first owner mga tol, and then tinanong ko si sir, sabi niya wala na siyang contact dun sa first owner mga tol. Gusto kasi talaga, ang goal talaga namin ng partner ko mga tol, nag-usap kami ng partner ko, ang gusto naming motor mga tol ay walang iba mga tol, ito si Honda Click 125 mga tol. So 2020 year model talaga sana ang gusto namin mga tol. And then pagtingin ko nga mga tol, hindi ko siya ma-change name. At ewan ko lang mga tol sa pagkakaalam ko kasi mga tol, kapag Xerox lang yung pirma, kahit tatlo pa yun mga tol, ang hinahanap ko talaga ng LTO, yun lang ang pagkaalam ko mga tol is original talaga. Or pag nagpanotary tayo mga tol, original talaga yung kailangan talaga na pag nagpanotary tayo, original talaga na pirma mga tol. So kinabukasan mga tol, ayun nga pala, tinis drive ko yung motor na sobrang sarap mga tol, sobrang brand new, parang brand new talaga. Chinik ko yung ilalim niya, sariwa, may marking pa, and then yung under niya mga tol, kapit na kapit pa yung belt. So yun nga, at gusto kasi talaga natin mga tol is ma-change name sa pangalan natin mga tol. So wala tayong afford sa brand new, so nag-adjust tayo sa second hand, and then yun Click red black talaga ang gusto namin ng partner ko. And then kinabukasan mga tol, nag-post ako doon ng Click version 2, version 3 sa Honda Click Philippines. At marami yun marami akong pinost doon. And then buti nag-PM to sa akin si Sir Rodolfo. Shout out kay Sir Rodolfo, no, nag-PM siya, sobrang bait talaga. Nung nag-send siya sa akin mga tol ng motor niya, pagtingin ko ayaw ko kasi yung logo kasi nga 2019 year model mga tol, 2020 acquired, yung malaki pa yung sulat na Click. So sabi ko blue, ayaw ko talaga. Ngayon mga tol, nung ko nilapitan ko mga tol, nakita ko talaga mga tol yung makina niya mga tol na talagang sariwa pa, and then may mga marking pa. Tapos sabi niya 13K odo. So sabi ko bakit niya binenta? Anong issue? Sabi niya mag-upgrade lang, and then birang-birang daw talaga niya magagamit. Which is talagang nagustuhan ko, kahit na 2019 year model is ang gusto sana nga natin is 2022 year model. So nung pagtingin ko 13K odo, legit naman siya, no? So zoom ko mga tol, sobrang sariwa mga tol, wala akong masabi, as in sabi ko di bali na, sabi ko parang ito na yata. And then sabi niya first owner siya mga tol, kasi yun yung nilagay ko doon sa post ko, first owner only lang talaga. So nagbakasakali daw siya mga tol, okay? Nagbakasakali siya, and then nag-PM kami, anong issue? Sabi niya magkano yung sir, yung kano yung benta mo? Sabi niya 45K thousand, sasabi niya. Pero ang issue nito, sabi ko sir, kung ako magpaparehistro, kasi plano ko talaga ipa-change name namin ng partner ko, magkano yung bigay mo?
So, siguro dalawang isip siya sumagot or na-loading siya. So, inunahan ko na mga tol. Sabi ko, sir, kung ako mapaparehistro, kaya mo ba ibigay ng 42K? Tapos sabi niya, okay, sige, kung ikaw mapaparehistro, pwede na sa 42K. So, mga tol, hanggang yun na lang talaga, hindi na ako tumawad. So, sabi ko, check ko na sa personal. So, yun na nga, mga tol, kinausap ko yung tropa ko, walang iba si Jumbi, no? So, shoutout kay Jumbi, sobrang bait nito mga tol ng tropa natin. Sabi niya, samahan niya ako mga tol kasi gabi na kasi yun mga tol eh. So ngayon, nag-decide ako na puntahan. So nag-voluntary yung tropa ko, si Jumbi nga. And then sabi niya, samahan niya ako. So yun nga mga tol, kahit malayo mga tol, pinuntahan namin. And then galing kami sa work, nakauwi ako 8:30, nakaalis kami magna 9 PM. So gabi na. And then nakarating kami dun mga tol around 10 mahigit or mag 11, hindi ko sure eh. And then pagpasok namin dun mga tol, kasi tinawagan ko siya nung lapit na, hindi nakatulog na yata si Sir Rodolfo. Hindi na makontak, and then buti na lang may address. So hinanap talaga namin. So kilala naman siya ng mga kabarangay niya. So pagpunta namin mga tol, nagkatok kami. Yun na nga, kumatok kami. So ito makita sa video. Kumatok kami, and then nung nagising nga siya, binuksan. Sobrang excited mga tol kasi alam niyo yun, makakabili naman tayo ulit ng motor. So pag bukas mga tol ng gate nila, tinignan ko agad, na-excite talaga ako. And then paglabas mga tol, sabi ko wow, talagang talaga napawaw kasi sobrang sariwa pa mga tol. So nakita ko naman mga tol na walang washing, pero makita mo talaga kung gaano kasariwa kahit madumi, kahit maalikabok or kasi birang-bira nga lang niya magagamit. Kasi nga may trabaho siya sa ibang lugar, and then nakita ko, tinanong ko sa kanya kung binibenta niya yung click niya isa eh. Sabi niya hindi daw kasi yun talaga daw yung service. Ito pala lagi mo boss na ginagamit. Yun pala dito guys. Saan yung trabaho mo boss? Yung sayo na Kabanatuan. Kabanatuan. Dalawa yung click niya mga tol. Yung blue, ito nabili natin mga tol. Kumbaga pang barangay lang mga tol ginagamit niya. So yun na nga mga tol, chinik natin, no, yung chassis number, engine number, yun nga, legit. And then in-advise, talagang wala akong masasabi si sir, sobrang bait, no, shoutout kay sir talaga. Tapos talagang concern siya sa abot sa motor, kung ano yung oil gagamitin, yung belt daw okay pa, yung bola okay pa, yung air filter hindi daw pa niya check, pero sabi niya mas maganda palitan mo na. And then change oil, mas maganda palitan mo na yung gear oil kahit sa sunod na lang daw na as in talagang ina-assess niya ako kung ano yung gas mga tol. Sabi niya unleaded lang yung gas kasi mas maganda unleaded. Hindi ko na magigitid yan eh. Anong nangyari? Yun. Ay gas. Ako yun, baka doon sa pinagdalawang ko. Konti lang naman yan. Ang dami naman dyan sa Maynila na. Pero yung panggilid boss, okay pa naman. Ay, ano pala yung pinalit mo na yung bola? Stock pa rin? Stock pa rin, wala pa ako nasiya. Ito kasi may alam doon sa click eh. May click kasi ito eh. Dito nga na, dito na bubuksan yan. Ito. Yung sa gulong, hindi pa nagagalaw yun. Pwede buksan ito. Buksan. Pwede. Buksan natin yung yung... Naglagay lang Ayan. ng... Malawak din pala, no? Yung sa loob ng gulong, ang tawag doon. Ito yung mga tala, may tulos pa mga tayo. Hindi na, para... Ilang bar pa tol? Already dyan. Oo. Ganyan naman talaga. Ito pala yung binanggit mo sa akin boss, no? Di ko na nawan ito. May kunting Pagkatapos sa atin nag-usap ko lang ng simen. Dito na. Oo. Kaka-parking siguro boss, no? Sa parking. Paglabas ito mamaya. Washing lang to mga tol. Tapos pag Sariwa pa mga tol, oh. Yung gilid niya okay pa eh. Ang bago pa mga tol. Sariwa pa mga tol. Talaga
issue na itong mga ano eh, mga shock eh, parang nagbabakbak eh. Ito mga tol, stuck lang talaga eh. President lang ba sa? Bagay na bagay sa'yo kasi oh. May lang ako ano. Vlog ko. Okay ra. Itatagong na ba na malayo yan? Okay yung ano, andang. Ha? Saan po din sa'yo? Ako, Cebu. Yan. Bohol. Mga Bisaya kami. Sibo, nakarating ako dun eh. Radisson Blue? Ha? Radisson Blue Oo, o yata, Radisson. Bayfront? Basta tabi niya eh. Ah. Ibig mo na yun Saan yung preno sa likod to dito? Oh, doon eh, Sarah. Center stand mo dito. Center stand. Pero makita. Center stand mo ano? Mamatay na siya ikuan. Hindi siya raw. Okay. Ugasan tapos wax, wala na. Bala ka na magporma sa ano niya, tambutso niyan. Ako, Ay, ayoko ng ano? Pinalit mo Pa- po ni Tardo. wala pa akong pinalitan. Ito, pinalitan ko. Ito, bagong plaka mga tol. Nagkaroon ko siya ng konting gas kaya pinalitan ko. Ah. Yung kulan nito boss, napalitan na ba to? Hindi pa ako nagdadal. Hindi ko pa Paano ba yan? Ay, may Kapag magtitinsel niya, ililitaw yan dito. Oil Tayo na change. dyan yun. Teka. saan dyan? Dito, maglalagay dyan. Pag ano, oil Dito sa change. may taas ng number na yan. Pag lumitaw. Sa akin, ano? Tinsel ka na. Ano ba? Kada Saan ba yung udo nito tignan? Kada 1.5. Alam ni nga, Kaya mismo. Ay, 13. Oh. oras, level. Pero tingin ko, di naman ito naka-tempered eh. Kasi halata naman sa ano boss eh, no? Hindi, wala pa ako napakuan dyan. Maingat lang ako. Yung iba kasi Tatanggalin naka-tempered. mo na lang din ito, no? Sige, ano ba yan boss? Pangalan lang to. Pangalan ng anak ko yun. Parang tagalan to na, ano boss, natambay, no? Oo, kagaya nito pag-uwi ko, lalo sila nilalingkod din. Saan naman nagtrabaho? Sa Manila. Saan ba? Lalo sa Manila ako. Ayun siya. Sa Tagigab. Ito boss, lagi ko ito nakita tol. Kanang pa sa LTO ba nagparehistro ba? Ito. Ayun. Paano ba? Paano ba? Hindi na pinapansin yan. Yung mga LED lights? Hindi, yung ano, yung kanina ba? Kanang sticker sa LTO? Ito yun. Yun, mga- Alipay. Hindi ko alam yan eh. Ay, yung barcode. Pag kinuha mo yung plaka mo, kasama yun. Yun. Yan. Oo. Pero yung... Pwede makita yung ano, boss, yung CR? Check natin daw. Yun sa dinga pala, no? Pwede ba tol, no? Pindot? Legit siya, no? 13 order. Legit, no? 13 order. Yung tol, legit nga. Pero kan dali ra man ni dali ra kay nga nito no, ito gas ba. Karon daw ko ni nabantay na pagpidpid siguro og parking ba. Kamay. Diyan may ila noon. Kamay na kaya kuan. Ito. Sa mga to. Ito yung isang social. Ay ko. Ito to yung ano. Ito yung Xerox. Ito yung mga original. Dami naman nito. May ginawa ko tatlo. Akin yung isa. Sige. Para may kato paano mo papakay mo. Bas, may kundi yung favor yung sinabi ko pag kung halimbawa kung may kailangan ako sa na ano na tawag nito na pag anong hingiin pag nagpa-change Sige. kontakin na lang. Kontakin mo sa akin, Sige. Check ko lang. Talagang maingat siya. Kita nyo naman mga tol, di ba? Sobrang ganda ng Honda Click niya mga tol. And then, yun nga, sabi nga, red black sana talaga ang bibili namin. So, talagang nung nakita ko mga tol, yung motor ni sir talaga, kahit blue, sabi ko bahala na. So, yun nga, kasi sobrang sariwa. 13,000. Hindi siya naka-tempered mga tol. As in sariwa, makita mo sa handlebar niya, sa upuan, sa gulong mga tol. And then, lahat.
pati yung U-box yan, sinilip ko talagang sariwa mga tol, yung ilalim ng makina mga tol, yun talaga yung inanuhan ko, talaga may mga marking pa. So yun nga mga tol, chinek ko, and then yun nga, hindi na kami nagtatagal kasi nga ang layo pa ng biyahe namin, so binayaran ko ng mga tol, nag-ano na kami, and then nagpirma na kami deed of sale. Ako na pala gumawa ng deed of sale mga tol, tapos pinapirma ko nila si sir kasi hindi siya familiar sa deed of sale, or baka parang first time niya lang magbenta. So nagpagawa ko sa partner ko ng deed of sale, and then pinirmahan namin ni Sir Rodolfo, yung first owner, and then kinausap ko siya, nag-favor ako kung sakali man anong kailangan ko sa mga requirements about dun sa change name, about dun sa click niya mga tol. So nag-agree naman siya, and then pinapirma pala natin yung misis niya, so pinapirma natin about dun sa parang kumbaga witness mga tol, pangalan niya, perma, and then pangalan ng first owner, and then pangalan ko na ako yung buyer. And then mga tol, pinakapipla kami ni sir kaso nga lang tinanggihan namin kasi talaga nagmamadali kami ng tropa ko, si Jumbi. Yun na nga mga tol. So yun na nga mga tol, as in satisfied ako mga tol na yun nabili namin. Ang issue pala nito mga tol, walang rehistro, pero 45,000 tinawaran natin ng 42, so para sa akin jackpot ako nun. Talaga hindi na lugi mga tol. And then ang issue talaga niya is may gas dito sa flarings mga tol, sa may parang headlight sa ibabaw. Kunti lang naman, bandang right side ba? Right side mga tol. Yun, makita niyo mga tol, right side. So di naman big deal para sa akin kasi anytime pwede natin palitan yan kapag nagka-budget tayo. Ang importante talaga dun mga tol is yung makina, and then goal talaga ng partner ko, may plaka, first owner, as in Luudo, andun sa kanya lahat mga tol. Pero yung kulay, kumaga bahala na, kahit taon nito, kahit na 20-year model pa yan, at least sariwa yung makina. So yun lang mga tol, abangan nyo sa susunod na vlog natin mga tol. Sana magustuhan nyo yung content. Itong content ito mga tol ngayon, mga memories na lang kung ano yung mga kaganapan namin ngayon. No, so yun lang. So yung sa pag-charity natin, explain ko lang sa inyo, no, sa susunod na kasi maraming tatanong din sa akin sa ibang content naman yun. So yun lang mga tol, paalam, sana nag-enjoy kayo mga tol, and then thank you sa lahat ng mga silent viewers ko and ng followers, no, sa mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga tol, and then yun nga, bye bye, see you sa susunod na content, bye bye.